Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat ka ng balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretso at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Congress, si Sandro Marcos, si Adjong, si Zia ano ba 'yon? Ano ba 'yon? Basta yung mga kasabwat ni ni Lisa Tanas, ni Saldico, ni Bangag at ni Tambaloslos, mga kababayan. Imagine niyo? Ano pa? Okay? Wala Wala ka na makikita na ibang mga balita kundi puro what? Puro pagnanakaw, puro delubyo ang nakikita ninyo. Right? Puro delubyo ang nakikita ninyo sa inyong bayan. Even look at the new grand, Miss Grand International na nanalo sa Thailand. Yung ating kababayan na taga Pampanga. Anong sabi niya? At least gising siya. My heart aches for my country. Drowned by corruption. Okay? Sabi nito, lives lost to earthquakes and typhoons. Pinalakpakan siya at nanalo siya. Ngayon, anong ginawa ng mga hayop? Yung iba ay, inano pa siya, binash pa siya, kasi daw Duterte supporter siya. So mga ungas talaga kayo. Kayong mga bangag. Kayong mga kakamping na hindi nag-iisip. Ang aawayin lang dapat natin yung mga kakamping na mga bumaliktad katulad ni Ontiveros. Diba? Sabi nga ni Kiko, siya ay insertion queen. Gusto pa siyang gawing, may plano pa siyang gawing, yun daw ang plano, gagawin siyang chairman ng Blue Ribbon Committee. Para what? Makipagsabuatan, pagtakpan na naman. Itong mga sangkot dyan sa flood control na yan, mga kababayan. Ibig sabihin mo, lahat ng DPWH halos kasabwat. Tapos sasabihin nila, walang kinalaman si Marcos Jr. Dito sa mga flood control, na ito, tsaka sa budget insertion, ay putang, jutang gini ng bangag niya, sinabi niya, binasa niya isa-isa yung budget 2025, yung mga dokumento na kung saan nakalagay, kung saan ilalagak ang mga budget. Binasa niya isa-isa, di ba, yung hayop na sinungaling na yan? Katulad din ng sinasabi niya na nakausap niya yung tatay niya gabi-gabi. Bangag na nga, sabog na nga eh. Ayaw niya pa kasing manindigan. Si Saldico, nakita niyo ba, pinapatay nila yung issue. Ngayon, ang mga headline, si Martin Romualdez Tambaloslos ay gawing star witness. Wala na yung diin sa kanya. Nasaan na si, pinatahimik na si Guteza. Di ba? Puro na lang sila Diskaya and now star witness. Wala nang pagdiin dun sa maletang tinatransport ni Martin Romualdez. After transfer sa bahay na kay Saldico, pinapatay nila yung issue. Binabalikan nila, kino-cover up na nila. Kaya nga, independent cover-ups. Yung ginagawa nila dyan sa ICI na yan. So, pinapalitan nila na parang ngayon bida pa si Tambaloslos, si Martin Romualdez, na siya pa ngayon ang gagawing star witness or state witness. Di ba? Dahil nga gusto nilang pagtakpan, hindi pwede na ang mga taga-DPWH lang na mga inhinyero, di ba, na mga district chuba-chuchu dyan, na sila lang ang nagdesisyon yan. Kasabwat ang Congress, kasabwat ang Senado, at permado ni Bangag. Kaya nga sabi ko sa inyo, protector si Bangag, si Lisa Tanas ang mastermind. Si Tambaloslos ang the godfather. At itong mga asong ulol, ito yung mga kasabwat nila na nagdanakaw din. Okay? Ngayon, itong mga sila Guteza, yan yung mga kawawang
walang magawa dahil kailangan nila magtrabaho, mabuhay yung pamilya, sila taga-bitbit ng pera, pero ni isang maleta yata, hindi siya naambunan. Diba? Parang ganon. Kaya talagang dapat kayo manindigan, kayo mga PSG. You have to do something. Kawawa yung ating bayan, oh. Ano pa mga eksena dito? Puro ganyan ang balita. Oh. Ano sinasabi nila? Anong sabi ni Castro? Oh, dahil sinasabi ni Sara Duterte na walang ginawa si Bangag sa kanyang gobyerno for 3 years. Ano ang sagot ng mga julul? Kaawawa naman ang taong parte ng gobyerno pero hindi nakakatulong sa bayan. Mas lalong kawawa ang hinilal bilang public servant pero puro haka-haka ang sinasabi para lang makapanira. Anong panira kay Bangag? Okay? Anong panira diyan kay Bangag? Wala. Anong walang nagawa si Sara Duterte? Bulag ba kayo? Sa kabila ng mababang budget na ibinigay, anong gusto mo? Anong gusto ng mga Bangag? Si Sara ba presidente? Para iasa kay Sara ang lahat ng mga flagship projects na which is wala na mga malalaking infrastructure sana. Di mo naman ulol to mga ito. Di ba? Wala daw ginawa si Sara. Limited ang pwedeng gawin ni Sara Duterte dahil hindi siya ang may hawak ng budget at hindi siya presidente. Kung hindi sana siya nag-unit team at hindi siya nagpabudol kay Amy Marcos, dahil sinabi naman ni Inday Sara na nabudol siya, well, kasama si Amy Marcos na nabudol. I hope hindi siya mabudol for the second time around. Nabudol tayong lahat. O, kung hindi sana si Inday nagpabudol, sana siya ang presidente. Kaso, nabudol tayong lahat. Kaya yung mga nagsasabi-sabi ng mga ulul, na mga nagsisira kay Maharlika, na sinasabi, huwag kayo maniwala kay Maharlika. Kasi ano yan? Marcos talaga yan. Diba? Ito yung mga Dutertards na tinatawag o mga alpoteras. Huwag daw maniwala kay Maharlika. Eh bakit hindi yung sabihan si Inday? Marcos, andyan si Amy nakasundot sa puwet ni Inday. Kasi yung mga nagsasabi nito ay mga makakaliwa, mga double agent. Nagkamali ba ako dito kay Poklang Regal Shaker? Nung ipinagtanggol ko si Hanilet? O, tignan nyo ngayon. Nagkamali ba ako sa sinabi ko yan? Tsaka hindi naman ako nag-follow dyan, kaya I don't need to unfollow. Kayo naman. Ginagamit lang kayo. Oh, tapos nasirain si Maharlika. Dahil tinitira ko si Amy. Naku, si Maharlika, talagang Marcos yan. Bakit? Bagong balita ba yan? Eh di buljakin din natin si Inday dahil Marcos din siya. Siya nga, inangat pa niya yung kamay ni Bangag, nag-partner pa sila. Ako ba? Nag-partner ba ako? Nag-angat ba ako ng may political power ba ako? Wala. So yan ay strategy ng mga Marcos. Nili Satanas. Kasi si Amy Marcos, yung putang inang babalo na yan, at ang pamilya na nabuhay sa pagnanakaw, sabi ko nga, hanggat sa kapu-apuhan nila, ang nilalamon nila nakaw sa bayan. So ngayon, kung ayaw niyong manindigan, ay abutin niyo yung baha. Baka sa susunod, burado na ang Visayas, burado na ang Mindanao, di ba? Illegal quarrying, mining, dyan sa Mindanao, dahil pinapayagan niyo ang tambalustos, si Lisa Tanas, na ubusin ang kabundukan ninyo. Di ba? Nasa inyo yan. Mga kababayan. Oh, ngayon itong mga hayop na to, itong Bangag administration, pinupondohan ng kanilang mga trolls. Yeah, even yung mga mga kunyari kumakampi kay Sara Duterte, kay Inday, bayad. Temo nakakapag yun ng mga jobless. Pero they can travel, walang mga trabaho, they can travel around what? Around Manila, around the Philippines o abroad. So mag-isip-isip kayo. Bago nyo sabihin o bago kayo maniwala sa mga hayop na si Maharlika ay original Marcos, which is totoo naman. Hindi naman natin Diyos ko, kahit tignan nyo, binubura ko ba wala tayong binuburang mga video in the past kasi yan ang footprints kumbaga ni Maharlika. Yan yung mga milestone ko at yung mga dirty stones from the Marcos, from supporting the Bangag. Diba? Hindi yan itinatago. Agosto, bago pa nga naupo si Bangag, ay kinondina ko na siya
'Di ba? Bago pa niya inupo si Robles. Kaya galit na galit sa akin ng mga putang inang yan. Bago pa inupo yan si Robles sa as general manager, kinundin ako na yan si Bangag Jr. Na ang sinabi ko, wala rin pala tayong balikan nyo. Nasabi ko, anong mangyayari dito? Nag-a-appoint tayo ng mga bahid ng pagnanakaw ng mga putang ina. O anong inano? 'Di ba? Nagtuloy-tuloy ako. Kasi hindi ako pumayag na ako ay maging kasapi ng mga bangag at ng mga magnanakaw. Diba? So yan ngayon, ang mga nagsasalita like me, okay? Yan ang tinitira talaga ni Bangag, ni Bangag at ni Lisa. Ngayon, alam niyo ba dyan sa Duterte Street? Yang si Chipmunk, okay? May pinadala sa akin at yung si Geraldine na nakilala ko, pinagbabawalan na sila din. Pinagbabawalan na bawal talaga ang Marcos Bangag. Marcos resign doon. Eto, babasahin ko. Okay, babasahin ko yung letter. Maiba lang ako, mga kababayan. Okay? Ano ang sabi dito? Ang sabi ni Geraldine, ikaw Geraldine, anong kaputahan na naman ito? May message siya kay Den Hayden. Please be informed po that based on legal term po. Sabi niya, anong kaputahan legal term? Yeah, it is not allowed po anyone other than the Duterte Street permit holding to place anything in Duterte Street without the approval of the Chipmunks. Since the official permit po, okay, sabi niya, sa DENAG is officially named under the Chipmunks. Sabi niya, which is hindi naman taga doon, sinungaling to is representing the voices po of their entire Duterte volunteers team together. So please be advised this message as an official reminder po and your entire individual and your entire individuals with you accordingly so that we make sure that we will able to maintain the Den Haag Duterte Street into a very pleasant and good positive energy place to welcome everyone Sabi niya dito, those visitors coming from all over the world. So if you have further questions, please do not hesitate. Bawal. Basta ang inaano dito, hindi pwede magdala ng mga Marcos resign. Now you know, in-expose nila bulilit ng Team Alindog. Nakita ninyo? Pagmamayari na nila yung Duterte Street. Tapos kasama nilang mga NPA. Pinangalanan ni Badoy nga yan, yung Baktol. Pinangalanan ni Lorraine Badoy. So mag-isip-isip kayo. Bakit bawal ang Marcos resign? Bakit bawal ang putang... Sabi ko, alam nyo, gawin nyo kayo, if you really love Duterte, I challenge you. Bumisita kayo dyan sa Duterte Street, maglagay kayo ng malaking placard. Marcos Bangag Jr. Tama na, sobra na. Marcos, wag nang resign. Sabi ni Inday, ganyan, hindi naman mag-resign Marcos Addictus Benedictus. Maglagay kayo ng karatula, hindi nila pagmamay-ari ang street na yan. Kahit may permit sila, hindi nila pagmamay-ari ang street. Alam nyo na ngayon, nagalit kayo sa akin nung binolja ko si Poklang Regal Shaker. Kumampi pa ang mga alpot dyan. Now, yung sinasabi ko sa inyo, message ito. Yung si Geraldine, na isang bulati na lang ang hindi pumipirma. Bukapait naman sa akin. Kasi yung pala, Marcos Bangag resign, ilagay nyo, I challenge you people. From all over Europe, DDS Maisog, pumunta kayo sa Duterte Street, maglagay kayo ng malaking karatula. Marcos Bangag resign, tignan ko lang. Kanyo ba yung street na yan? Yan yung sinasabi ko sa inyo, mga kababayan. Okay? Ngayon, pinipigilan ni Chipmunk, pinagkitaan lang kayo ni Chipmunk, bilib na kayo. Diba? Ayaw kundinahin ang isang Marcos na nagpakidnap kay Bangag. Ano ngayon ang gagawin ninyo? Nandyan sa message, si Den ngayon na lumalaban dyan. Right? Si Jessica nandito. Jessica Cantor. So yan ang sinasabi ko. Tapos ngayon, nawala na kayo ng gana, nagkaaway-away na doon. Pero ang totoo, si Amy Marcos, ang pasimuno dahil si yung Geraldine na binanggit ni Bulilit, ni Rodi Bulilit, na may mga sinend sa kanya mga pictures, talagang yun ang sobrang Marcos noon pa, yun since birth. At ngayon, dahil binigyan sila ng pangpalitsyon ni Amy Marcos doon Diba? Kaya naman, diba, sabi ko nga, birthday ni PRRD, pinagbawalan ako.
bawal magsalita sa kidnapping ni Lisa Canas at ni Marcos. Ikinorelate ko lang, kinoroborate ko lang ang mga pangyayari na kumbaga, talagang gawain ng Marcos Jr. ang mangidnap ng tao, 2 bata na minor de edad. And now, then birthday ni Sara. 1, 2, di ba? Birthday ni Sara. And now, yung ngayon, yung sila din doon, nag-argumento sila ng bongga-bongga, nakita nyo naman. So, dito, hindi magkakamali si Maharlika. Yung putang inang babalo na yang si Amy Marcos na yung lahat ng botox niya galing sa pera ng bayan. Yang si Lisa Canas na yan, lahat yan galing sa pera ng bayan. Mga putang inang yan, pati mga apo nila galing sa pagnanakaw sa pera nyo. Nagpapauto kayo. And I hope, sabi ko nga, yung strategy ni Inday ay strategy na magdiwang tayo. Baka strategy, mabudol tayo for the second time around. Ginagago kayo. Kaya hindi ako katulad na ibang vlogger na porket si Inday Sara at si Amy magkaibigan, susunod daw kay Inday Sara? Hell no! Bakit? Sabi ni Inday Sara, may disclaimer sa dyan. Kahit itinaas ko yung kamay, mag-discern kayo. You have to have your own discernment. Hindi sunod-sunuran ka lang sa kanya. Tau-tauan ka kung sunod-sunod ka. Parang iba dahil sumisip-sip. Kasi kaibigan naman ni Inday si Amy, ayoko masaktan si Inday. No! At alam ko, hindi naman siya nasasaktan dahil alam naman ni Inday yan na mambubudol ang mga Marcos. Sinabi nga niya doon sa nakaraang speech niya, DNA na ng mga Marcos na hindi aalis sa poder si Bangag na pwedeng hindi umalis. Pag sinabi mong DNA, it runs in the family. Bakit? Unless na lang kung ang DNA ni Amy Marcos ay Lacson daw, sabi nyo. Pero again, okay? Whether or not, Lacson, kung pinanganak pa rin siya ng nanay niya, ang DNA niya, Romualdez pa rin. It's the same thing, Kawatan pa rin. So whether Lacson, Procopio, or whatsoever. Di ba? So yun mga kababayan, hanggang kayo ay dyan. Nagpapakahirap ngayon. Nakakaawa kayo dira sa Capiz. O sa Iloilo, Tanan, sa Samar, lahat kayo. Yung mga dinilubyo sa Cebu. Hanggang ngayon, hindi pa nga kayo nakabawi eh. Nandyan pa nga kayo sa kalsada eh. Kayo lagi ang kinakawawa, mga palangga. I know, hirap na hirap kayo. Pambakal sa bugas, wala nga kayo eh. But you have, alam mo, itong mga putang ina, mga AAP, mga supot kasi. Mga nababayaran kasi mga hayop eh. Imbis naman nandigan kayo para sa bayan, ay kinakampihan nyo pa ang adik. Di ba? Tapos itong si Sara Duterte na nagsasalita na wala namang ginawa si Bangag. Anong ginagawa? Sisirain si Inday Sara. Marami daw, sabi ni Castro, marami daw ginagawa si Pangulong Bangag niya sa unang 3 taon. Sabi niya, kung hindi ito alam ni BP Sara, baka abala siya sa ibang bagay. Sabi nito ni Castro, mahirap lang talaga sa mga taong nagbubulag-bulagan at purpose lang talaga nila ay patalsikin ang Pangulo sa pwesto. Ang purpose namin, patalsikin ang adik. Dahil kung matino siyang Pangulo, walang matinong Pilipino na magpapatalsik sa isang Pangulo na maayos ang ginagawa. Magpapatalsik kami ng adik, addictus benedictus. Sabi pa niya, ni Castro, sa mga panahon ito nakikita ng publiko kung gaano kaabala ang presidente lalo na sa pagtulong sa pag-alalay sa mga biktima ng kalamidad. Ujulul, putang ina. Pag-alay sa kalamidad, yan ba ang trabaho ng Pangulo? Mag-abot-abot ng supot? Nakatulad yung supot? Diba? Trabaho ba ng Pangulo yan? Kaya nga may LGU. Kaya nga may... Oh my God. Yan ang trabaho? Castro? Abnormal kang hinayupak, ano? No. Huwag daw tayo magbulag-bulagan kasi yun daw ang achievement ni Bangag ang magbigay ng supot-supot. Kung yan pala ang pwedeng gawin ng presidente, di ba? Kahit si Mang Isko diyan, Isko daw, si Mang Tomas sa kanto, pwede mag-presidente, bigay-bigay na lang siya ng kakalahating bukbukin na bigas. Huwag kayo pauuto, mga kababayan. I don't know. Araw-araw ko sinasabi yan. Kailangan nyo pang dilubyuhin, kailangan nyo pang bahain, lindulin. I don't know, siguro kailangan pa na, matunaw na lang tayo dyan, para tapos na rin. May mga nakikita ako na nababasa ako. Gusto nyo ba matunaw na lang ang Pilipinas? Kayo pa rin ang kawawa yan. Why? Pag yan ay binaha na talagang wala nang nakaligtas. May makakaligtas actually. Ang mga demonyong may helicopter, may eroplano, may barko o kung ano,
well, barko baka, babagsak. Pero helicopter, or well, parang bumagsak dahil kung masama ang tama ng, ng panahon. You know what I mean? Ang tagal-tagal, mga palangga, ang tagal-tagal niyong manindigan. Ihiwalay nyo na yan, Republic of Mindanao, para dyan na ako magre-retire. May plan talaga ako nun eh. Kasi meron kaming konting dyan sa Mindanao, konting lupa sa Paso. Meron kaming konting lupa dyan sa Paso na pwede namin pagyamanin sana, magtanim sana tayo ng mga bulak-bulak ba, ng mga kamote. Yung simple life. Alam nyo yan, sinabi ko yan sa inyo, di ba? Sinabi ko yan dahil akala ko si Bangag Jr. ay talagang ibabalik pa nila yung mga ninakaw nila. Ay, hindi. Di ba? Sabi ko, bigyan natin ng chance si Bangag kasi i-redeem nila yung sarili nila. Ako nag-expect talaga ako yung mga ninakaw, isasole para, yung ibabalik sa taong bayan. Ayan po, tangay na buong budget halos sa nakawin. 2023, 24, 25. Now, 26. Di ba? Tapos ang achievement ni Bangag, abala daw sa pagbibigay ng pagtulong sa kalamidad. Anong kaputang inahan yan? Mga palangga, ano yan? Yan ang achievement ng isang presidente. Wala ka man lang makita na malaking pinatayong infrastruktura, yung 100 million houses na sinasabi niya sa DHSUD, Department of Housing Development, di ba? Na pinamunuan ni Acuzar. Na yan, questionable din, ang dami din yung anomalya. Wala, nakalimutan nyo na, di ba? Ilang billion din ang mga dyan, na dorobo sa departamento na yan. Nakalimutan nyo na. 6 million housing sa buong year daw niya. 1 million houses sa bawat taon. Asa na yung 1 million houses na yun? Nakaagom ba kayo? Alam mo, yung housing na yan. DPWH, DILG, DILG, DOG, lahat mga kawatan. Yung GSIS ng Maharlika Investment Fund, lahat ninanakaw nila. At ang mastermind lahat, si Lisa Tanas, si Marcos Jr. Kaya ngayon, si Kiko Barsaga, dahil nagsalita na, kayo mga taga-Mindanawan, dahil kayo umaatikabong o umiigting ang inyong mga paninindigan, di ba? I think it's time na maghiwalay ang Mindanao sa Luzon dahil ninanakaw lang ang pera ng bayan ng mga taga-Luzon na mga magnanakaw, which is yung mga politiko. Maybe it's time to revisit the Constitution, chuchu. But it's a long term. Diba? Long shot yan. Ngayon, dahil nagsalita na, nagbibigay lamang ng mungkahi itong si Barzaga, anong gagawin? Aarestuhin according to his post. Diba? Kaya ka pa paniwala sa mga Marcos, never again. Kaya murahin kayo mga buwaka ng inang yan. Dahil lahat yan ng mga nilalamo nila galing sa pagnanakaw. Hindi sila nagtrabaho sa private sectors. Nagnakaw lang sila ng nagnakaw. Diba? Sinabi mismo ni Sandro yan. Yung advice sa kanya ni Marcos Sr., I forgot lang the exact na sinabi niya na parang, alam niyo kung alam niyo ba yun, na parang gusto niya yata mag-work sa isang company o isang profession na gusto niya. Ang sabi daw ni Marcos Sr., walang pera dyan, mag-politician ka kasi doon maraming pera. Mismo sinabi nila yan kasi maraming perang nanakawin. But what are you doing now, darling? Ito naman mga support na mga AFP, PNP, kayo naman na hindi naman kayo nagnanakaw, kayo sunod-sunuran na para kayo mga aso ni Lisa Tanas na nakikita nyo naman. Sunod-sunuran kayo sa mga adik, ay maawa kayo sa pangabuhi ninyo, mga dodong, mga toto, mga nonoy. Iilan lang naman yung mga general na yan. Kailangan ninyo silang what? Kailangan ninyo silang panagutin sa kanilang pagnanakaw. Ano pa? Galit ang mga hilinti namin pang pang tuliin ang mga di punggol. Ano pa mga ngayon? Ano to? Okay. Tsaka na to, mga chismis. Si Virus daw. Pag-ibig ni Virus. Ano daw? Sino ba yung asawa ni Virus? Allegedly, Ronald Llamas, girlfriend niya si
Sino to? Sister, sabi sa akin ito, chismis ha. Kapapasok lang ng chismis. Sister, for your information. Si Ronald Llamas daw, girlfriend niya si Happy. Sister daw ni Yeda Romualdez. Okay? Allegedly, dahilan kung bakit nagiwalay si Virus before. Ano to mga chismak na ito? But anyway, well, yung mga chika na to, mga walay-walayan, it's about politics. Ang tanong kung sino-sino ba, magkano ba ang nakuha nila sa pagbiga-biga nila. At, anyway, may iba tayo, mga kababayan. I don't know. Yan si Byron.